Okay na po ba? Amen, Baldo. Okay. Muli po magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat at sa mga nakakapanood nito. Um, Magandang umaga po sa lahat at magandang araw. At nandito na lang po tayo upang makapakinig sa mensahe ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin. At bagamat dalawang araw nung i-message na ako ni Brother Ding, hindi ko nakita yung message niya, ay bago pa dumating yun ay nakita ko na pinagkaloob na ng Panginoon yung mensahe niya. Kaya hindi ako nagulat ng sabihin niya sa akin na ako yung magme-mensahe ngayon. At ang mensahe po na ipagkakaloob sa atin ay matatagpuan natin sa Mark chapter 10, verse 27. At ito po ang kanyang sinasabi. Pagtingin ni Jesus sa kanila, nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Basahin po natin sa English dahil dito natin kukunin yung pamagat at napakaganda sa English. Sinasabi po dito sa English, and Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Pamamagatan po natin na God of possible. Kung titignan po natin sa pamagat pa lang o sa versikulong ating nabasa, meron na pong pagpapala dito, meron ng kalakasan na makikita natin sa mga taong tumanggap na sa Panginoon, sa mga taong nakakita na sa tunay na kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Kaya kung titignan naman po dito, itong sa Mark 10:27 saka sa Luke 18:27, halos parehas lang po yung sinasabi niya, yung meaning niya. Dahil sa ang bersikulo na ating napagbabatayan ngayon ay napaka-importante sa bawat isang mananampalataya dahil dito nakabase yung kung paano ka mamuhay ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos, tunay na nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga dito sa pamagat na sa bersikulong nabasa natin, sa tao napakahirap kung titingnan mo ang takbo ng buhay ng bawat isa. Kanya-kanyang kapagsubukan, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang ginagawa natin sa buhay. Minsan titignan natin dahil limitado yung pag-iisip natin, limitado yung mga gawa natin, limitado yung kung ano man tayo naka-assign kung sa trabaho, iba-iba yung talento mo, talento natin. Minsan kahit na pinag-aralan mo yan o alam na expert ka na sa ginagawa mo, minsan meron pa rin pagkakataon na magkakamali at magkakamali ka. Subalit sabi nga ng Panginoon, sa tao, imposible yan eh. Pero sa akin, walang imposible. Lahat posible. Kung titignan po natin dito sa Exodus 15, na kung saan ay ang kwento nito na kung mababasa niyo po ito, kabuuan ng Exodus, dito po yung istorya na nung ang Panginoon ay pinalaya niya ang kanyang bayan na Israel sa kamay ng Ehipto. At kung makikita niyo po mula sa una, basahin po natin yung una at pangalawa lang para meron tayong idea kung ano ang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang sulat dito. Exodus 15, chapter 1 and 2. Ang sabi po niya dito, nang magkagayoy, inawit ni Moises at ang mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon. At sinalita na sinasabi, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y nagtatagumpay ng kaluwal-luwalhati
Ang kabayo at ang sakay niyon ay kanyang ibinulusok sa dagat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos, at siya'y aking pupurihin Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. Kung titignan po dito ng yung milagro or pagliligtas ng Panginoon sa mga tao niya o tinatawag na mga Israelita, dahil sila ay alam po natin na sila ay naging alipin na napakatagal na panahon. Kaya nung maraming dumadaing sa kanila, hirap na yung karamihan, nakita ng Panginoon yun eh. So nakita niya na kailangan na it's about time para ialis na ang mga tao na mga Israelita sa lugar na iyon. Ginamit niya si Propeta Moises upang siyang manguna sa mga Israelita. Subalit, kung titingnan mo, napakahirap kasi sa panahong yun, ang Egyptio ang pinaka most powerful country sa panahong yun. Kaya kung sino man ang lalabag sa kautusan niya o tatanggi sa kautusan niya o kung ano man ang ibig niya, talagang mapapahamak. Subalit, ang Panginoon, dahil nga siya yung tunay na Diyos at ang Israelita, marami sa kanila ang naniniwala na meron pa ring Diyos na gagabay sa kanila, magliligtas sa kanila. So, nung mangyari nga yun na mailabas na sila doon at nung nandoon na sila sa dagat na pula, yung tinatawag na Red Sea, kung titignan mo doon yung ginawa ng Panginoon sa kanila, talagang walang makakagawa kahit na sinong tao, kahit na sinong magikero pa o ano pa man. Subalit, ginawa ng Panginoon yon sa kanila upang makita ng mga Israelita kung gaano talaga ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya dapat siya lamang ang dapat na paglingkuran, siya lamang ang dapat na manalig sa Kanya sa lahat ng mga dumarating na kapagsubukan sa ating buhay. Katulad ng nasabi ko, kanya-kanya tayong kapagsubukan, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang sakit ng buhay. Subalit kung hindi ka kakapit sa Panginoon, eh, lagi kang manghihina. Kaya nga nung panahon na yon na parang nandun na sila eh, kumbaga dead end na yung nandun na sila sa Red Sea. Kaya sa karamihan sa mga Israelita, tinatanong nila si Moises na dito, nakaalis tayo sa Egyptio, pagdating dito lang kami mamamatay dahil alam nila dead end na eh. Wala nang ibang pupuntahan kundi yung dagat na lang dahil nasa likod na nila yung mga umahabol sa kanilang mga Egyptio. Subalit anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ng Panginoon, yung tungkod ni Moises na nilagay niya dun sa tubig, biglang nahati yung dagat. Alam po natin ito na yung istorya ng Red Sea. So, hindi niya inayaan na kahit na isa ay mapahamak. So, ang lahat ay nakatawid sa Red Sea hanggang sa kahuli-hulian. At nung makatawid na sila, naging tuyo yung dagat. Alam po natin yun na kung mababasa natin dito sa Exodus, ang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos na sa mga tao ng Israel ay yun ang isa sa mga milagro or ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang ang lahat ng tao ay sumampalataya sa kanya, lahat ng tao ay magkaroon ng paniniwala na meron lang iisang Diyos. Iisang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, iisang Diyos na dapat na pagkatiwalaan, iisang Diyos na dapat sambahin at gawin ang lahat dahil yun ang tungkulin ng tao eh. Ang bigyan ng parangal, bigyan ng katapatan pagsamba ang tunay na Diyos. Kaya nung nakalipat sila doon, hindi lang doon nagtatapos yung pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita eh. Nung nakatawid na yung kahuli-huli ang Israel doon sa Red Sea ngayon, doon bumalik yung tubig eh,
dating nagkaroon ng hati na bumalik sa dati, nangamatay yung mga humahabol sa kanilang mga Ehipsyo. Ah, Meron ngang, ngayon na nakita ko sa internet na meron talagang katibayan na yung Red Sea sinasabi sa Biblia, meron silang nakitang mga karo na wasak na at, meron pang iba mga kalasag, mga bungo. So, pinapatunayan lang na ang Biblia ay talagang totoo. Subalit sa mga hindi pa naniniwala na yung nga minsan na na tinatawag natin silang atheist na hindi naniniwala sa tunay na Diyos, nakakaawa sila. Bagamat sa isip at puso nila sila'y nalinglang, alam natin ang manlilinlang dito ay isa lang, ang diablo. Subalit napapako yung kanilang kaisipan sa kung ano ang nakikita nila, yun lang ang pinapaniwalaan nila. Kaya mapapalad ang mga tao, mapapalad tayo, isa na tayo dun, kung naniniwala tayo sa hindi na nakikita. Nung panahon sinauna, yung panahon ng lumang tipan, noon gumagamit ang Panginoon ng mga propeta upang may saysay, masabi yung kalooban ng Panginoon kung ano dapat nilang gawin, kung ano ang hindi nila dapat gawin. Sa panahon natin, nung nawala na yun, nung dumating nga yung Panginoong Hesus, yung kapalit ng mga propeta yun, kasi noon walang Biblia eh. So ang panahon natin ngayon, ang ating basihan, ang ating, kumbaga kung may tuturing mo na nangungusap sa atin ang Biblia. Kaya ang Biblia na kung ano man ang nakalagay doon, siya lang ang dapat nating paniwalaan dahil doon nakasalalay kung ang isang tao ay makakarating sa kaharian ng Panginoon. Kung ano ang dapat niyang gawin, kung ano ang dapat hindi niya dapat gawin. So kung titignan mo po dito na yung ginawa ng Panginoon sa Exodus 15 na kung saan ginaide ng Panginoon ang kanyang tao upang sila'y makarating sa lupang pangako. Subalit, ito na po yung minsan meron sa atin hanggang sa panahon natin ngayon. Subalit, meron pa rin kahit na nakita na nila ang pagliligtas ng Panginoon, nakita na nila ang mga milagrong ginawa ng Panginoon, nakita na nila na sa tao imposibleng gawin ito, subalit sa Diyos ay posible. Meron pa ring mga matitigas ang puso, matitigas ang ulo na sumasalungat. Alam po natin kung anong nangyari nung umakyat si Moises sa bundok upang kunin yung kautusan ng Panginoon. Anong ginawa ng mga ibang Israelita? Gumawa sila ng gintong guya upang sambahin dahil hindi nga nila nakikita ang tunay na Panginoon, tunay na Diyos. Gusto nila merong literal na nakikita. Gusto nila merong literal na sinasamba. Subalit ang Diyos, alam po natin ito na siya ay spirit. Hindi mo siya makikita talaga. Kahit nga si Moises, hindi niya nakita ng mukhahan eh. Dahil walang mabubuhay, yun ang sinasabi sa Biblia, na pag nakakita sa Panginoon at mabubuhay siya. So yung ibig sabihin, talagang walang chance ang tao na makita ang literal na Diyos kung hindi ito'y dapat mong maramdaman dahil siya ay espiritu. Kaya ang tao meron pa ring hindi mo sa mga tao na bagamat nakita nila yung pagliligtas ng Panginoon, meron pa rin sa mga tao ang matitigas talagang ang ulo na ang puso na sumusuway pa rin. So sa panahon natin ngayon, paano po natin kaya magagawang makasunod sa Panginoon ng hindi nagkakaroon ng laban sa ating puso? Kasi minsan andiyan lagi yung diablo tulad tulad ng alam natin para siyang leon na umuungal araw at gabi yan. Kasi gusto lalo na yung mga anak na naligtas na mula sa buhay makasalanan, gusto niya may balik ito eh. So saan tumitira yung diablo upang makuha niya sa kahinaan yung tunay na Kristiyano? Ito yung mga problema dumarating sa ating buhay. Ito yung mga
kasakitan, sa kasakit-sakitan ng ating mga, minsan sa katawan natin, maging bata ka man o matanda ka na, meron kang mararamdaman minsan na kung titignan mo sa iyong katawan, minsan gawa ng mismong sarili. Dahil yan nakakain natin, sa nakakain natin na lalo na sa panahon natin ngayon, ang dami ng chemical, ang dami ng mga fake na pagkain. Minsan nakakain natin yung o kaya yung mga matataba o too much sugar, nasa katawan natin yan. 'Pag pumasok yan sa katawan, yun ang magkakaroon ng side effect sa loob. Dun nag-uumpisa, eh. Kung ako din sa katawan ko, ang dami ko ng nararamdaman pero andiyan lagi. Kaya kung titignan mo yung sinasabi niya na ang talagang ang buhay natin ay kailangan may paglingkod natin sa Panginoon, maialay natin ng buong-buo upang kumbaga magkaroon tayo ng talagang katiyakan na kahit ano man ang mangyari sa mundong ito habang nandito tayo sa mundong ito, maging ito'y maging problema o problema ng mga pamilya natin, mga kaibigan natin na gusto natin silang maligtas, ang Panginoon lagi ay merong paraan. Ang Panginoon lagi ay merong nakahandang, ah, pagpapala. Ang Panginoon lagi ay merong siyang, nakahandang ay sabi nga yun, "There's a perfect timing for everything." Yun ang lagi kong inilalagay sa kaisipan ko lagi na ang Panginoon bagamat meron tayong pinagpe-pray sa Kanya kung ano man ito, maging ito'y sakit, sa mga pamilya natin na hindi pa tumanggap, sa mga trabaho natin, kung ano man po ito, minsan hindi pinagkakalob sa atin ng Panginoon pa ngayon, hindi pa niya pinapagkaloob ngayon dahil sa meron pang naghihintay na mas maganda do'n o kung minsan hindi pala 'yun ang para sa iyo. So, ano ang dapat nating gawin? Kailangan maging matiyaga, maging, laging mapagbantay. Kailangan gawin natin talaga yung tunay na kalooban ng Panginoon na sumunod lang tayo sa Kanya. Kaya karamihan 'pag meron tayong hinihiling sa Kanya, minsan sinasabi natin, "Panginoon, bigyan mo po ako ng sign." Kung ano man yung sinabi mong sign na iyon, dapat manindigan ka doon. Halimbawa, yung sinabi mong sign na na bukas mai-interview ko, 'pag yung kumausap sa'kin na naging madali yung pag-uusap natin at nasagot ko yung tanong niya kahit na isa lang, ibig sabihin po makukuha ko yung trabaho. Gano'n yung sign na kailangan magbigay tayo ng sign na sa alam natin na yun ang magiging, daan upang para sa atin yung dinadalangin natin. Maging ito'y sa ating sakit sa katawan, so kahilingan natin sa ating trabaho, sa pamilya natin. Kasi minsan tulad nga ng sinasabi natin, hindi natin maarok yung kaisipan ng Panginoon kaya minsan merong isang, yung mga nakalagay sa banal na kasulatan na hindi natin kayang isipan, eh, wag mo nang isipin dahil minsan merong yung katulad ng sinasabi ng Biblia, ang tao mayroong limitasyon ng ang pag-iisip niya. Meron merong hindi kayang maisip. Yun nga nung nag-aaral tayo naalala ko pa. Kasi kung titignan mo sabi nung Biblia, eh, yung second day o third day ba yun nung lalangin niya yung tao tapos the next day nilalang niya yung hindi, yung hayop muna pala yung nilalang niya tapos the next day nilalang niya yung hayop. Kung titignan mo isang buwan lang ay isang araw lang ang pagitan, yun ang nakalagay sa Biblia. Pero kung titignan mo yung mga nabuhay na animals 60 years from now like the dinosaur, paano nangyari yon? So yung mga ganong mga pag-iisip na hindi natin kayang maarok, hayaan mo na sa Panginoon. Meron din sa ating mga pinagdadaanan ngayon yung mga problema na kailangan nating kung hindi natin maintindihan, ipasa Diyos natin sila at,
magalak ka na lang sa puso mo dahil niligtas ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng pagkakataon na matawag mo siyang Ama, pagkakataon na maramdaman mo ang kanyang pagmamahal, pagkakataon na makita mo ang kanyang pagliligtas at nakikita natin yun na kumbaga meron na tayong points na para makapunta sa langit na kung saan ang lahat ng mga naligtas mula sa buhay makasalanan, yun lahat ang minimithi nila na makapunta doon. At ganun din ang sinasabi niya sa Philippians 4:13 na kung kung minsan madalas na may mga problema dumarating, ang Panginoon lang ang siyang makapagbigay ng kalakasan. Dahil nga sabi niya sa Philippians 4:13 eh, basahin po natin para hindi tayo magkamali. Philippians 4:13, sabi po niya ay Philippians 4:13. Ang sabi po niya dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino yung nagpapalakas sa atin kundi yung Panginoon? Siya lamang ang ating sandigan sa lahat ng mga oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat tayong kumapit lagi. Dahil kung wala tayong ganun na pananampalataya, matatalo tayo ng sanlibutan ito, manghihina tayo hanggang sa bumalik lang tayo sa buhay makasalanan. So kung anong point nun kung natikman mo kumbaga yung natikman mo ng mahiga sa kama, dati kang nakahiga sa sahig tapos nahiga ka sa kama nung maligtas ka, babalik ka pa ba sa sahig? Yun ang buhay makasalanan. Kung titignan mo kung smart move lang yan ang gagawin mo, wala nang wala nang pupunta sa sahig kung naranasan mo ng mahiga sa kama kasi yung kama malambot, mas makakapag-relax ka. Pero yung pagbalik mo dun sa sahig, sasakit na naman ang likod mo kasi napakatigas nung sahig. Kumbaga yun ang kasalanan, mag-e-enjoy ka nga ngayon. Pagkatapos nun meron palang idudulot na lahat mayroong komplikasyon, eh. Kung ano yung ginagawa ng mga tao ngayon dahil, kaya nga 'pag inaaya mo sila, minsan tumatanggi, hindi nila pag-inom ng alak, hindi nila mainom yung hindi nila maiwan yung paninigarilyo o yung pagsusugal, kahit na anong klaseng sugal yan, dahil habang ginagawa nila yun, merong silang na nararamdamang kaligayahang pansamantala. Alam natin yan dahil ako, ganun din ako dati meron akong nagagawang kasalanan bago ako naligtas. So hindi mo kung titignan mo, mahirap ipagpalit yun eh. Biro mo, iiwan mo lahat yun, subalit ang Panginoon, meron siyang pangako sa atin na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, kapag ikaw ay nanampalataya, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. At dito pa lang sa lupa, nararamdaman na natin merong kagalakan. Lalo na pag tayo'y nananalangin ng parang nakikita natin yung ako kapag ako kasi yung nananalangin talagang tinitignan ko yung iniisip ko na nandito sa harap ko mismo yung Panginoon na siya yung mismong kausap ko at kung ako'y nalulungkot talagang niyayakap niya ako habang dumadalangin ako kaya minsan hindi mo nararamdaman na meron kang luhang tumutulo dahil nakikita mo yung pagmamahal niya nararamdaman mo kahit na wala siya na literal subalit nandyan yung presensya niya nararamdaman mo. So, sa ating mga kapatid, naway makita natin yung pagliligtas ng Panginoon sa atin na wag nating balewalain ito sa mga kapagsubukan lang na dumarating sa ating buhay, maging ito'y mga kamag-anakan natin na kinuha na ng Panginoon dahil meron siyang dahilan. Katulad ng sinasabi ng Biblia, ang lahat ay may dahilan. So, doon na lang tayo magkaroon ng ah, ano ba yung tawag doon yung hindi naman satisfy yung kapanatagan ng kalooban lalo na sa mga bagay na iniisip natin na hindi pa panahon pero biglang nangyari. Ano
dapat nating gawin, magtiwala tayo sa Panginoon dahil sa Panginoon lamang merong posible ang hindi imposible ang mga pangyayaring imposible sa tao na kaya niyang gawin. Kaya kung titingnan mo dito, sabi niya sa Jeremiah 32:17, ang lahat ay napakahirap sa tao, subalit sa Diyos ay posible. Basahin po natin para meron tayong guide na ito ay nakakatulong sa ating mga pang-araw-araw na buhay kung ito'y kumbaga isa sa mga inspirasyon ng mga salita ng Panginoon. Jeremiah 32:17, ang sabi po niya dito, Jeremiah 32:17. Sabi po niya dito, at ang Panginoon Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at at sa pamamagitan ng iyong unat ng kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Kaya kung titignan mo po, sabi ng Panginoon dito, lahat kayang gawin ng Panginoon dahil siya nga yung ating Panginoon eh. So ano pa yung kung meron tayong dinaranas na problema sa buhay, meron tayong kapagsubukan na dinaranas sa buhay, magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil siya lang ang makakagawa nun eh. Kaya nga sabi niya, sa Panginoon walang kahirap-hirap ang mga ito eh. Dahil at alam natin na ang kapagsubukan sa atin, sabi nga ng hindi ko lang matandaan kung saan yun, hindi papahintulot ng Panginoon na ibigay yung o ipahintulot niya yung kapagsubukan kung hindi natin kayang malampasan. Dahil kalakip noon ay merong dapat na pag-iwas. Yun din ang minsan na dinadalahin ko sa akin eh. Isa yung kasi araw-araw iba-ibang klaseng tao ang nakakasalamuha natin, sa mga katrabaho natin, kung saan man tayo pumunta. Minsan merong gagamitin ng diablo na magkakaroon tayo ng mawawala tayo sa linya eh. Pero minsan merong parang kakalabit sa iyo, oops, oh, baka ka mag-take time ka, huminahon ka. Parang gano'n eh. Ako meron akong nararamdaman gano'n eh, parang 'pag may ginamit ng diablo na ibang tao upang mawala ka sa line, biglang-bigla parang magkakaroon ka ng pause sa sarili mo, sandali lang, parang ayokong magkasala eh. Kahit na sa pananalita lang, nagkakaroon ka ng pagtitimpi upang maiwasan ito. Dahil alam po natin na mga kapatid yung patnubay ng Panginoon sa atin kung talagang nagtitiwala ka sa kanya, nandyan lagi, hindi siya mawawala. Kung kakapit ka lagi sa kanya, nandyan yung kanyang gabay sa atin, nandyan yung pagliligtas niya sa atin, yung patnubay niya hanggang sa wakas kung lagi tayong magtitiwala. At meron akong naranasan na 3 weeks ago, hindi ko pa naipatotoo dahil kasi yung galak ko pero naikwento ko na sa asawa ko 3 weeks ago, hindi ko alam kung anong nangyari. Same routine ang ginagawa ko. Natulog ako, ang sarap-sarap ng tulog ko. Hindi ko alam kasi parehas lang yung kinakain ko. Hindi naman pare-parehas yung ibig sabihin na kasi yung routine ng trabaho 'pag may trabaho kakain ako ng maaga, pero yung pagkagising ko iinom ako ng maligamgam na tubig. Tapos pagkatapos ko kumain ng almusal, yung tanghalian, yun na yun, mga 2:00 man o 3:00 yan, hindi nakakain ng hapunan. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatulog ko. Imbes na magigising pa ako mga 1:00, 2:00, 12:00 pa lang ang sakit-sakit na ng tiyan ko. Yung sakit na iba yung sakit, hindi man yung gustong pumunta ka ng bathroom, hindi. Ang sakit niya talagang parang napakasakit na napakasakit. So, ang ginawa ko nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, "Panginoon, ano po ito, napakasakit, may trabaho pa ako. Gusto mo ba akong pumasok sa trabaho o hindi?" Yung sakit lalong parang nagkaroon pa na-increase yan pa nadagdagan pa yung sakit. So, yung sabi ko, "So, Panginoon bibigyan ko pa
baka ano lang 'to, malamig, nasikmurahan siguro ako, hindi ko alam. So, ginawa ko pa rin yung routine ko, nagpainit ako ng tubig, nilagyan ko nilalagyan ko lagi ng ano yun, yung parang hindi naman energy drink, parang, airborne para magkaroon ng immune yung katawan ko. So, pagkainom ko gano'n, masakit pa rin, hindi yun natatanggal. So, mag-aalas, 3 o'clock na yun, sabi ko sa Panginoon, "Sige, papasok pa rin ako." Ngayon nung sabi ko, "Kayo na pong bahala, bibigyan ko lang ng 1 oras ang sarili ko. Kapag hindi nawala 'to, uuwi na talaga ako, magko-call-in-sick ako at pupunta na ako sa doktor." So sabi ko, nung mga panahong yun, kasi 2 years ago noong 2022 sa Maryland yung kung nanonood kayo ng, ano nila yung, convention, umorder ako ng mga CD nung matapos na yung convention, meron silang CD-ng binebenta na puro kanta mula umpisa hanggang sa matapos yung convention nila. So umorder ako ng CD, bagamat iba-ibang klaseng kanta yon, yung bago pa ako nagkasakit, yung inilagay kong CD dun, gusto ko lang pinapakinggan yung minsan kasi hindi mo maintindihan yung kanta nila. Ini-skip ko lagi. So itong number 17 lagi kong ini-skip. Pero nung before na magkasakit ako, sabi ko ba't ko nailagay yung sa 16? Hinayaan ko lang na mag-17. So hindi ko pa napakinggan yung 17 na yon. So yung the next thing na sumakay na ako sa sasakyan ko. Pagsakay ng pagsasakyan ko kasi naka-on lagi yon, napakalakas yung gusto ko malakas yung praise song na naririnig ko. Pagka-on na pagka kong gano'n, narinig ko yung kanta niya, yung umaawit siguro taga ano sila, West Virginia, ang ginagamit nila ukulele. Sabi niya yung kaagad yung sabi niya yung kanta na nandoon kaagad, sabi niya, "I pray for your healing, that circumstances will change. I pray that the fear inside will flee. In Jesus' name." Alam niyo bang pagkarinig ko yung "I pray for your healing", nawala kaagad yung sakit ng tiyan ko. Hindi po ako sinasabi ko 'to dahil ini-encourage ko kayo na ang pagtitiwala sa Panginoon kahit na sa mga gano'ng kanta, nagkakaroon ng power, nagkakaroon ng, ah, ano ba 'yun, yung gabay ng Panginoon. Sabi niya, "Nandito lang ako, sige pakinggan mo lang 'yan." Pagkarinig ko yung "I pray for your healing", nawala kaagad yung sakit ng tiyan ko. Sabi ko sa Panginoon, "Thank you po Panginoon. Alam ko yung kantang yun na mula ngayon hanggang bale 3 weeks na, 'pag, mawawala na siya, yung magiging 18 na nandun sa lagay, ibabalik ko na naman, pipindutin ko yung back." So mula noon hindi ako nagsasawang pinapakinggan ko yun, araw-araw sa loob ng kasi minsan nagda-drive ako sa trabaho ko, minsan 3 hanggang 5 beses akong pabalik-balik sa iba-ibang tindahan. Lagi yun hanggang sa pag-uwi ko, tapos louder pa. Kaya nga sa panghuli, kung titingnan po natin dito, sabi niya sa Mark 11:24, sabi niya sa Mark 11:24, sana po ay makita din natin at mailagay natin sa ating kaisipan mga kapatid na itong sinasabi ng Panginoon dito ay napakabisa sa lahat ng mga nananampalataya. Sabi niya sa Mark 24:11-24, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin." Sa English po, "Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." Kaya sa Panghuli po ay gusto para po marinig niyo yung kantang sinasabi ko na napaka-powerful na nagbigay sa akin ng kagalingang pisikal, at hindi lang yon, yung aking spiritual ay talagang nagkaroon ng, pagbabago.
kakantahin ko na lang po sa acoustic para po makita nyo, ay marinig ninyo. Ang pamagat po niya ay In the Name of Jesus. Ay hindi, In the Name of Jesus, meron siyang sa ano din na God of Possible. Amen. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven. I pray this for you. I pray for your healing. Your circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracle over your life in Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessing every promise He is faithful to keep. Speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He is the God of possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that the breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, come believe it, come receive it. The power of the Spirit is now forever yours. Come believe it, come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that the breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, restorations of faith. I pray that the dead will come alive in Jesus' name. In Jesus' name. Yun po yung kantang narinig ko at nagpa-healing sa akin. Sana po sa atin din mga kapatid. Pagtiwalaan natin, katulad ng ating pamagat, God of possible. Walang imposible sa Panginoon. Magtiwala tayo hanggang sa wakas. Praise God po. Purihin ang kanyang dakilang pangalan.